I submit, then I will just look at the records. But if the 600 detailed of the funds was not yet given on record, that's important to us. Iba ang 600 sa 489. Ano ba talagang exact, no, 600. I mean, anong exact amount ng inyong reserve fund? 600, may lumalabas na 600, sabi niyo 489. That's why, Mr. Chair, I had to correct them because when I talked to the CEO just now, he said 489 and the DOH secretary said 600 and the reports in media to the public is 600. That is why he admitted it's actually 600. So kindly give us the breakdown of the 600 billion, and if the difference between 600 and 489 is reserve, how do you determine what is reserve? What is the reserve definition of terms used for? What is a 489? And give us the breakdown, please. And in what bank is it deposited? What kind of a deposit is it? Is it a time deposit? How much is the interest? And where does the interest go? So what is the principal? What bank? Who's account officer in charge? Are these several banks? What is the, give us the details of the 600. Is it 600B? 600.1001? I mean, ano ba? Detalya po. The Filipino people need to know. And my second question would be, meron ba ni isang Pilipino na maaapektuhan dahil siniro? Hindi kami ha, wala ako sa BICAM ha, na siniro ang PhilHealth. At yung mga, pangatlong tanong, yung mga ospital at mga serbisyo na umaangal sa amin dahil kami ang nasa field na marami raw babayaran ang PhilHealth sa kanila, bakit nyo para naman kayong may rubber band sa mga pockets ninyo na may pera ayaw ilabas? Hindi nyo pera yan ha? Kayo'y empleyado ng gobyerno, parang tayong lahat ha? Babayaran nyo dapat in a timely manner lahat ng mga kinauutangan ninyo. That's fiscal discipline. I think your background is finance. Ibalanse nyo ang fiscal discipline at saka ang serbisyo sa mga nangangailangan na mga miyembro ng PhilHealth. At nandito ang mga author ng Universal Health Care. At dapat sa Universal Health Care, sa aking pag-iintindindi, dahil ako rin ay isa sa mga author, ay point of care. Hindi na kailangan maglabas ng ID. Hindi na kailangan ng guarantee letter sa mayor, congressman, senator. Ay inaasikaso na sa pampublikong ospital. Inaasikaso na sa may MOA ang DOH. So lahat na. And just for the record, Mr. Chair, and the principal author and sponsor, Senator JV, and you would know that because you were my vice chair when I was finance. Even before the universal health care was enacted into law, Senator JV, what did I do? What did we do? You were my vice chair for health. I covered, as chairman of finance, every Filipino, every indigent Filipino. Sec Mina Pangandaman knows this. She's now the DBM secretary. She was with me. Alam to ni Attorney Yoli Doblon, where is she? She was the head of the LBRMO. Director Irene knows this. She was also the deputy staff of Attorney Doblon. Kaya ng national budget, wala pang universal health care, na lahat ng mahirap, point of care, pagpasok, hindi kailangan magpakita ng ID o GL ng lahat ng pampublikong ospital bago magkaroon ng batas. At salamat na isa batas namin. Okay, pakisagot po. Maraming salamat. Before you answer that, no, Senator Ligarda, na-discuss na po natin, Ma'am Loren, na-discuss po namin earlier ito, some sa mga questions mo. Pakisagot lang po, Mr. Renato Limsiaco, kung ano yung tama, no? Kung 600 o 489. Kasi nung budget hearing, iba yung binakita nyo sa amin na figures. So, iba't ibang figures ang lumalabas ngayon. Pangalawa, Senator Loren, pang-11th hearing ko na po ito ng Committee on Health. Naka-anim na po ako sa PhilHealth dito. At nung sabi ko nga sa kanila, hindi tayo, wala sanang excess funds
wala sanang reserve funds kung yung inimplementa nila ng maaga yung expand benefit packages, increase case rates. This week lang po sila nagkandarapa to increase the case rates. This week lang po sila nagkandarapa to expand benefit packages. So kung inagahan yon, walang excess funds na wawalisin ng National Treasury, walang reserve fund na makikita at maraming pasyente ang makikinabang, yung mga mahirap nating kababayan. Kung inaksyonan po ito ng maaga. Anyway, sagutin niyo po yung katanungan ni Senator Yeah. Lauren. Mr. Chair, pakisagot kasi lahat ng ating pinaikot-ikot dito, nasabi nga nyo, 11 hearings na. Simple lang po ang tanong ko, sa inyo po nang galing yung figures nyo. Meron kayong 600 billion. Sabi nyo, yung balanse, if you deduct magkano 489 600 minus 489, yung diferensya nun, investment, reserve. Definition of terms, ano po yung reserve? Tapos sinabi din nyo, meron kayong 489 billion sa investment portfolio. Gusto ko maintindihan, ano ba ang ibig sabihin ng investment portfolio? What is the nature of the investment? It has to be discussed. That is not your money, that is public money. What is the risk profile? How much is the forecast revenue and for what? And what are the financial institutions where this is lodged? And I would like them to explain to us. Because kinakaltasan lahat kami, tayo, ng PhilHealth. Kayo ang may hawak. Habang namamatay ang mga tao, humihingi ng guarantee letter ang habang proseso. While you are floating in billions, hundreds of billions of cash. So, definition of terms, ano po yung risk profile, at sinong may hawak ng pera ng taong bayan na nakalaan sa PhilHealth. Simple lang po maaring sa Filipino tayo magsalita para maintindihan dahil gusto rin namin malaman. Salamat po. Mr. Chair. Pakisagot lang po na yung exact amount talaga ng reserve fund ninyo. Maraming salamat, Mr. Chair. Based on our financial report, Mr. Chair, this one is October 2024. Our reserve fund is in the amount of 281 billion pesos. This reserve fund is provided in the law that the PhilHealth should set up a reserve fund equivalent for its 2 years operation. So 281 billion pesos. And we have a surplus of 150 billion pesos, meaning from our members' equity minus the reserve fund of 281, the difference, the surplus or the excess is 150 billion pesos. Mr. Chair, honorable members of the committee. Now, as to our investment, Sandali po. Yung 281, sabi nyo, nakasaad po sa batas Apo. na kailangan. O sige, pakita nyo mamaya yung provision sa batas creating PhilHealth, right? Or the universal healthcare, which? opo, Which? Ano opo? Dalawa po. The batas, yung batas creating PhilHealth or the universal healthcare law. Hindi po opo. Ano po sa dalawa? Ang nagsaad sa batas. At kung meron pong kayong provision, pakilagay sa record para maliwanag po, para hindi whim, para malaman ng taong bayan na may basihan. So kung 281 reserves, ipaliwanag nyo, anong ibig sabihin ng reserves? Anong batas ang nagsasaad na kailangan may 281 nakareserba? Pangalawa, yung 150 billion in surplus, paliwanag din nyo po, ano yung basis niyan? Batas rin ba? Kami ba ang gumawa ng batas? Or ito ba ho, ano ang sinusunod nyo? Tapos, i-add natin si 281 at saka si 150 mula sa 600, yung balancing yun, akin na, saan po yun ginagamit? Yan. Salamat po. maraming salamat, Mr. Chair, Honorable Ligarda. Now, on the reserve fund po, Republic Act 7875 or the PhilHealth law, mayroon po yung provision. And of course, it is also stated here in Section 11 of the Universal Healthcare Law that
Program Reserve Fund. PhilHealth shall set aside a portion of its accumulated revenue not needed to meet the cost of the current year's expenditures as reserve fund, provided that the total amount of reserve fund shall not exceed a ceiling equivalent to the amount actuarially estimated for 2 years projected program expenditures. So ito po yung basis po natin why we're gonna set up the 2-year reserve fund in the in compliance with this provision, Mr. Chair, Honorable Ligarda. We see Section 11 of the reserve funds, and of course, it does not state the amount because amounts will differ. But based on the definition of Section 11, is 281 compliant with it, or is it over the compliance? Mr. Chair, Honorable Ligarda, this computation calculated by our Department of Finance and adopted by the management, by the board, that the reserve fund for our FS in the year 2024 in the amount of 281 billion. Proceed po with 150 surplus. Define po, pakipaliwanag po ano ang surplus. Ang pagkaintindi namin ng surplus ay extra, sobra. Okay. So reserve, surplus, may 431 billion pa kayo. Ayan. Paliwanag nyo yung ibig sabihin ng surplus at yung basihan ng surplus nyo, tapos yung 431, nandun na tayo. Paliwanag po nyo yung paggamit ng 431 at saan po naka-invest, ano po yung interest, ano yung risk. Thank you. Maraming salamat, Mr. Chair, Honorable Ligarda. On the part of the surplus po, I initially in the year December 2023, wala ho tayong na-set up ng ganito. The initial that we have reserved ay 464 billion pesos. Now, with that computation of the EOF and adopted by PhilHealth, so yung sobra doon ay yun ang tinatawag natin na surplus. Now, for year 2024, sa beginning balance, in-add natin po yung income of PhilHealth na as September mayroon ho tayong 46 billion. Binawas po natin din dito yung compliance to the Department of Finance Circular 003-2024 and the special provision of GAA 2024 that 89.9 billion pesos, Mr. Chair, Honorable Ligarda. So matotal, yung lumalabas sa figure po natin dito ay isang 150 billion pesos. So ito po, yung 150 billion pesos po, ay po pwede po natin to improve our benefits or to reduce our contribution. So this is the reason why, Mr. Chair, Honorable Ligarda, that in the year 2025, our board approved already our budget in the amount of 284, sourced out from the following, Mr. Chair, Honorable Ligarda, from the direct contributors of 203 billion and from investment of 20.7 billion and our surplus as of October 31, 2024 of 150 billion. So 373 billion, Mr. Chair, Honorable Ligarda, is our source of income in our COB, Corporate Operating Budget, in the year 2025, approved by the board of the amount of 284.1 billion. Mr. Chair, Honorable Ligarda po. Iwanag pong sinabi nyo na yung 150 billion na surplus funds ay para lumiit ang contribution ng miyembro. Opo. Okay. Ano po ang ginagawa ninyo para lumiit ang contribution? Pangalawa, at ito ba'y na-implement na? Pangalawa, sabi nyo para mag-improve ang services. Anong karagdagan benepisyo o services ang mabibigay nyo sa taong bayan dahil yun ang
pakay o gamit ng 150 billion? Thank you. Maraming salamat po. Honorable Mr. Chair, Honorable Ligarda, on the part To read of the questions, what is your position? Can I see? Senior Vice President, Mr. Ledesma, are you familiar with these issues or you're new, so you're leaving it to your SVP? I can answer the issues, Your Honor. It's just that for the finance-related issues, I felt. Okay, feel free to answer, please. And Mr., I can't see, the person answering, Mr. Limishaco has been with PhilHealth for a while. Okay. Oh, both of you can answer, please. Yeah, thank you. Maraming salamat po, Honorable Ligarda. On the part of PhilHealth po, as provided by law or ang nakalagay. So we are more on the expansion of benefits. Now, as presented this morning, Honorable Ligarda and members of the committee, our board through our secretary po, Chairman of the Board Secretary Herbosa, approved the 50% across the board increase. The other recent board meeting, that 50% po of the across the board estimated actuarially at the amount of 97 billion pesos. So aside from that 50%, Mr. Chair, there are other benefit packages that PhilHealth expand or implement initially for approved by the board and ready for implementation in the year 2025. The 50% expansion of benefits, did you discuss that this morning? Did you show under the present package ito? The expansion ito, 97 billion ang cost nito. Did you do that, sir? Mr. Chair, hindi po natin nagawa ngayon, but we can come up with a No, report po. please Bibigay po say it natin now. sa That's inyo. very important. That's very important. People have to understand where their money's going. So, I will not wait for the 12th hearing. Opo, ngayon po, pakisabi po. In simple terms, in Filipino or English, whichever, name the present package benefits. It won't take you 60 seconds. And what are the expanded benefits for the expanded package? And why will it cost us or the Filipino people 97 billion? Please explain. And this is 97 billion from the 431 billion or from the annual contributions? Will it eat up into the 431 or will it eat up into the 150 billion surplus? Or will this be an annual 97 billion in the coming years? I want to understand. Mr. Chair, Madam Senator, I just want to mention, no, to add what Sir Net mentioned earlier. So we did a 50% increase 2 nights ago during our last board meeting chaired by Secretary Herbosa. Last February 14 of this year, Mr. Chair, we also did a similar 30% increase almost across the board. So we did a 30%, Mr. Chair, Madam Senator, on February 14, and we did an additional on top of the 30, 50% 2 nights ago. So for a total, Madam Chair, of 80% increase. Sa screen. O yan, yung kanina, pakibalik po. So gusto namin makita yan. Nung Pebrero, 30% increase for case rates. Tapos, nung Abril, ang ibig sabihin yan, sinakop na ang breast cancer. Tama ba yung aming intindi? At saka yung mga nakalista dyan? Actually, Madam Chair, correct. Madam Chair, if I can mention very quickly, when we say increase almost across the board, that means almost, we have a total of 9,000 case rate packages, Mr. Chair. So when I say almost across the board, halos lahat po ng 9,000 po nakasakop doon. So Ibig sabihin yung 9,000, what are you referring to? we have different cases or case rate packages. Iba-iba po yon. Ang total niyan po, 9,000. So pag sinabi po namin almost across the board or across the board, sakop po, lahat po yung 9,000 na yan po. 9,000 packages? Yes po.
There are Packages. 9,000 individual different case packages. Yes Case po. packages. Yes po. Ba't ang dami namang klase? Ma- marami po yan po. Iba-iba. May mga nuances, iba-ibang Marami talaga po eh. Ganun Okay. po talaga. So, ibig nyo sabihin, yung 9,000, anong tamang salita? Package o case rate? case rate or benefit packages. Ayun na lang. Simplihan natin. Benefit packages na lang, ma'am. To communicate po tayo sa taong bayan, yung maiintindihan. Kami mismo, di namin, kung tatlo ang definition of terms, pareho palang ibig sabihin. Di yung benepisyo. Yung di ba? Mas madaling intindihan. Benefit packages. Case. Yes po. Kaso ba? O ano ba? Yung anong tanong yung isa? Ang gulo nga eh. Benepisyo. Ayan. Meron po tayong 9,000. Benepisyo. Package. Ayun, 9,000. Iba-iba. Nag-approve po kayo ng 30% na increase. Lumaki sa benepisyo Yes po. Last February 14 po. nung Pebrero. Ano po ito? Anong saklaw? Ano po ang example ng inyong 30% in-increase? Hindi ba nyo babasahin lahat? O kung, example lang, 1, 2, 3. Para maintindihan po natin. In short, kung dati wala, ngayon, sa 9,000 benefit packages, sakop na ito. Ano po yon? Tapos, That's from nung what isang part? gabi, nag-approve pa po kayo ng 50% over the 30%. Ito yung cost. Ano po yun? Yun, example lang. Example po, ma'am. Pneumonia, ischemic stroke. Hindi covered ang pneumonia. Meron po pero in-increase po namin. In-increase Covered na po ang- dati pero yung amount in-increase po Okay, namin. magkano yung amount ng pneumonia bago ng February 2024? At nung Marso 1 ng taong ito, magkano na po ang pneumonia? Dahil napakalaganap ng pneumonia. Actually, Senator Lore, ito yung diniscuss namin kanina na napakaraming case rates na dapat nilang in-increase na noon pa. Sabi nila, 9,000 case rates daw ang pinag-aaralan nila. Meron nga po ako hinalimbawa kanina, Senator Loren, na meron pong mag-asawang pulis, ang kinakaltas sa sweldo nila, 3,006 a month, both of them, no? 43,000 ang na-contribute nila sa PhilHealth. Tapos nung nanganak yung asawa niya, 20,000 lang, nalugi pa sila sa kanilang na-contribute for the year. Sagot po Yearly yun. That's why we want to understand. Iyon ang What hindi pa will niya you say? nasasagot. Kanina ko Sagutin pa ko, kaya tinanong. nga tinatanong ko po, yung 30% nung Pebrero at yung 50% ngayon. Aba, magandang pakinggan. 80%. Pero anong ibig sabihin nun? Anong benepisyo po sa mahirap na pamilya? Ayun, pakiliwanag po. Bakit naman? Kanina may ibang sumagot, ngayon ibang sasagot. Ano ba ito? Diba? Madam Chair, because COO, our Chief Operating Officer, is the one who oversaw all of the Sige po, increase. sige So po, with your makikinig permission po po. kami. Thank you Okay, po. Salamat yung po. 30%, example, pneumonia sinabi po nyo, dati naman covered na, pero explain to us please, when you increased in February and when you increased the other night, ano pong ibig sabihin nun? Mr. Chairperson, Honorable Senator Legarda, yung case packages po, all case rates na lang po, isang term lang gamitin, all case rates, ang coverage po ito is lahat ng diseases and lahat ng procedures, lahat ng surgeries na ginagawa. Ito po yung case rates para again sa lahat ng sakit and lahat ng procedures, including surgical procedures na ginagawa sa hospital, sa facilities, sa lahat ng accredited na healthcare provider. So, meron pong more than 9,000 case packages and in-increase po lahat ng case packages, in-increase natin ng 30% across the board. Lahat po. May exception lang po yung inuna natin na pag-increase dahil covered sila ng top 10 most burdensome disease. Hiniwalay po natin ito. So, at present po, nag-increase tayo ng 30% across the board. Kasi hindi natin maintindihan ng mga across the board 30%. Yung pneumonia nga, bago mag-Febrero 2024, covered na po ang pneumonia, magkano po?
Tapos, nung ginawa niyong nag-increase ang 30%, nag-increase pa ng 50%, magkano na ang coverage pag pneumonia? Yan ang, pneumonia na muna. Opo. For example po, yung pneumonia, yung pneumonia is 10,000 ang coverage po ng PhilHealth. For example, 10,000. Pag implement po natin ng 30% across the board, including pneumonia, nag-increase po tayo ng 3,000 sa 10,000. So naging 13,000 po. So nag-increase po tayo ng 50%. It's 50% of the 10,000 or 50% of the 13,000? 50% of the 13,000 po. So naging 19,500 na po, almost double po. This will apply to all government hospitals, whether national, DOH retained, or LGU hospital, Lahat right? po na accredited ng PhilHealth, Maski na pribadong ospital, basta accredited ng Opo. PhilHealth. So ang pneumonia po, 19,000. example lang po yung para Mm. klaro po yung computation. Yes, example. Sabihin natin, heart, ayan, cardiac issue. Magkano po? Bago mag-Pebrero at saka Disyembre. Ano po ang coverage? Sa ngayon po, wala pa akong detalye kung magkano po yung exact na amount na coverage. But then, ganun din po ang application. Give, kung ano pang saulado nyo. Maski anong sakit. Gusto namin makita yung diferensya. On the screen po, Senator, hindi po, ito po yung sinasabi natin na hindi kasali sa across the board. Dahil po ito, napag-aralan natin per disease or illness. For example po, yung breast cancer, na-increase po natin yan, yung package niya, na-increase natin to 1.4 million. Therefore, ang increase po niya is total of 1,300% increase. I'm glad you're mentioning about breast cancer. Does that mean that every female, even male, kasi ang lalaki, di ba? Dr. Herbosa, pwede rin. So, ibig sabihin, ang mammogram, breast ultrasound, or chest CT ay covered po ng PhilHealth sa maski anong ospital. Libre po Covered po ng PhilHealth Covered po. However, Mm. Honorable Senator Ligarda, However, may however kayo. O Opo, sige, opo. ano po yun? yung breast cancer po, kino-cover po siya ng Z package. Meron tayong tinatawag na Z package sa mga contracted hospital. So hindi po, kasi po hindi po lahat ng hospital na accredited na PhilHealth kaya po mag-provide ng services to treat cancer. Marami po kasing services. Opo. Ito ba'y scanning, maski wala ka pang cancer, pwede po sa annual checkup? Or pag may cancer ka na, yung treatment lang po? Honorable Senator, yung scanning po is covered na po siya ng konsulta under the primary care. Opo, covered po siya. Scanning meaning breast ultrasound, Yes po. mammography, Yes po. or chest CT. Opo. Sa konsulta package, kasi nag-increase din sa bawat Pilipino. Totoo Opo. po, a-announce ko yan Opo. So, lahat, a-announce ko sa aking Facebook page ngayon, lahat ng kababaihang Pilipino na member ng PhilHealth, meron ba bang hindi member? Dapat universal healthcare, member na lahat, Tama diba? po. Dapat So, lahat po. of the 114 million Filipinos, all Filipinas can go to any hospital that's accredited with PhilHealth and all government hospitals and do their breast scan, mammography, and ultrasound, breast ultra. Huwag ako mapahiya, sasabihin ko po yun However, Sa konsulta program po natin ini-implement ito. Ano po? Sa konsulta program, Oh, meaning doon po sila dapat pupunta sa konsulta accredited provider po. Ito pong tinatawag natin na breast screening, Yeah. breast ultrasound, and mammogram. basta Covered po may ito. mammogram machine. Opo, libre po. Siyempre naman, paano magpapacheck up kung wala yung makina? Opo. So, lahat naman po ng ospital na may mammogram machine, libre na po. Opo.
Hmm? Pero sabi nyo, yung mga accredited sa konsulta. Eh kung yung konsulta naman ay health center na walang mammogram machine, dapat lahat ng pampublikong ospital at pribadong ospital na accredited sa PhilHealth dahil parang yung ine-excite sila. Covered kayo, pero konsulta lang. Eh, pupuntahan sa konsulta, RHU or BHS, Barangay Health Station, na walang mammogram para mong linoko yung mahirap. Dapat sa lahat ng PhilHealth accredited hospitals na may mammogram machine, hindi lang sa konsulta. Yan ang ibahin nyo ngayon, i-meeting nyo ngayong gabi. That's a must. Hindi Agree po pwedeng ako doon. hindi. Bakit Opo. kayo nagtuturo na sa konsulta lang, eh ang konsulta naman, according to the DOH, wala naman silang mga mammogram. Linaloko nyo ang taong bayan sa mga salita-salita natin dito. Mr. Oh. Chairperson, Honorable Okay, Senator Ligar. ang konsulta expansion ba kasama ang mga ospital na may mammogram machine? Yes po. Ano po? Example. Ngayon po, hindi po tayo naglilimit sa accreditation nating Oh. konsulta sa mga primary healthcare providers lang. Ano? Pakiulit po? Ngayon po, lahat po ng hospital Oh. pwede po mag-apply as konsulta provider. Okay, ganito. Para maliwanag po. Effective immediately. Lahat ng miyembro ng PhilHealth, babae man o lalaki, ay maaring pumunta sa ospital na may mammogram machine at magpa-mammography test. Tama ba ho? Ang commitment ko po na isi-strengthen ko po. Strengthen mo. Ba't yung pinapangako ngayon na cover tas hindi pala? Strengthen mo hanggang end of office hours today? Hanggang kailan? Bagong taon? Sa end ng termino ko, 2028, kailan po? Yes po. 11th hearing na ni Senator Go. Sana pala nag-attend ako mula nung una. Ay, hindi pwedeng strengthen. Ma'am, if I may lang, no? 11th hearing, including the health emergency allowances. So, finally po, Senator Loren, na bayaran na po ang kanilang health emergency allowances ng ating mga health workers, 27 billion. Kaya patuloy pa rin tayo nagdidinig ngayon dahil may mga appeals. Ngayon po, nag-hearing tayo noong July 30 para dito sa PhilHealth. So sabi ko nga sa kanila, at tinanong ko kanila sa PhilHealth na hindi pa rin nila sinasagot, kung inagahan ninyo ang pag-expand ng benefit packages, pag inagahan ninyo pag-increase ng case rates, eh wala sana silang excess funds at saka reserve fund. Paulit-ulit tayo rito eh. Dapat inagahan nyo po ang pag-implement. Itong isang tinatanong ni Senator Loren, isa lang ito sa 9,000 case rates na sinasabi. Kaya hirap na hirap pong sagutin ni Attorney Eli at ng PhilHealth kasi napakaraming case rates po ito na gusto nating tanungin. Gusto ko nga tanungin kanina, hindi pa nga nila nasasagot hanggang ngayon eh. Marami akong tinanong kanina na hindi pa nila nasasagot. Naabutan na lang ako ni Senator Loren. Hindi nyo pa rin nasasagot. Pasensya na kasi I'm trying to help the committee as well. And please, wag po nating i-adjourn ito aside from session and we can continue up to Christmas. Importanteng masagot ito. Kung may 9,000, di suriin yan 9,000 na yan. So, thank you, Mr. Chair. Pakisagot po. So, hindi pa. So, wag natin ipangako. Sa strengthen pa. Kailan nyo po mapapangako yung inyong strengthening of one of the 9,000 case rates for mammography and ultrasound for men, women and men? Kailan po? Honorable Senator Ligarda, Mr. Chairperson, ang pinag-uusapan po natin dito, yung pag-accredit po ng mga hospital as consulta provider. No, those already accredited. Pwede po. Covered po ang breast. Scanning po ito. Wala pa siyang cancer, ah. On the private side po, voluntary po kasi yung pag-apply for accreditation ng konsulta as consulta provider. On the government side naman, decision po ng head or chief ng hospital kung mapapa-accredit po sila as consulta provider. On the part po ng PhilHealth, gusto po namin lahat. Lahat dapat accredited. Para tayong paikot-ikot eh. Opo. Biniblame nyo nga naman ang DOH. Biniblame na naman nyo yung private sector na ospital.
You mean kailangan sila mag-register sa inyo bilang konsulta provider? Eh kung sila naman ay may MOA na po sa PhilHealth, ano ba iba pa yung qualification na maging konsulta provider? Ano pong differentiation nun? May Mr. babayaran Chairperson. silang karagdagan sa PhilHealth? Honorable Senator Legarda, yung primary care benefit package po, available na po yan sa mga hospital. Okay, let's simplify. The primary care package, does it include breast imagery, Opo. mammography? Opo, It does. opo. For all private and government hospitals accredited by PhilHealth. Yun nga po ang in-explain ko, Senator, na hindi po lahat ng hospital accredited under konsulta. Kung ako po ang tatanungin nyo, gusto ko po lahat accredited para lahat ng What's the hospital. difference? May I understand, there are accredited hospitals with PhilHealth that are not accredited with konsulta. Ano ba tong konsultang racket na ito? If I may po, Mr. Chairperson, Senator Legarda, yung konsulta po is a facility that provides primary care services. And yung mga level 1, level 2, level 3, and Apex hospitals po, nagpo-provide ng inpatient services. Simplified. One sentence lang. How do we ensure that the majority, if not all, of our female population have access to mammography and breast ultrasound for screening even before they contract, hopefully not, breast cancer? I-accredit po natin lahat ng mga hospital po. But those already accredited, the women can avail. As consulta provider po. Yes So po. yes na nga. Opo, yes po. Ano ba yung konsultang yan? Ba't ang tawag nyo konsulta? Yeah, primary The care The benefit. consulta package is a primary Yes. care benefit package of 1,007 per ulo or per person na i-register in a primary care facility. And then you pull that amount of money, for example, 20,000 per doctor. You pull that millions and the local government should be able to provide services, laboratory and whatever. So kulang talaga kasi a mammogram is 4,000 pesos in the private sector. Maybe in the public sector, makuha mo libre kung indigent ka. Pero sa private sector, magbabayad ka minimum 4,000. And every woman, every Filipino woman at age 40 needs one every year. So gusto ko lang at least, I am with you, ma'am. Alam ko yung Oh, gusto na. po nyo, iniintindi ko lang si PhilHealth, magulo sila kausap. Ano ba talaga ang maaaring i-avail po ngayon as we speak ng gustong mag-breast screening? Yung mga konsulta, may konsulta package na ospital, pribado man o panggobyerno na accredited ng PhilHealth. At ito ba ho ay marami? At yung mga ospital ba ito ay meron pong mga makina or baka naman yan ang mga walang makina, wala tayong sinasabing pwede nilang i-avail. Honorable Senator Legarda, at present po, meron tayong 2,900 accredited consulta providers Okay, over the so country. meron. Opo. Yun nga, sa 2,900, ilan na may mammogram? Hindi po lahat. Hindi Kaya po lahat nga, may mammogram. Ilan nga dun? I assume po na lahat capable dahil accredit po sila, accredited. Okay, I will let you go on that. Please give us the list of all PhilHealth accredited medical institutions, hospitals that have consulta packages that have working machines for breast screening. We'll submit. Post it Honorable on your Senator. Facebook page and any PhilHealth member can avail. Tama po? Okay. At ang advokasya po natin, lahat sana magmembro. Ganun ba ho? Opo. Magmembro. Yeah, marehistrado. Okay, next. We now proceed with the increase in your 150 billion that you said will increase the packages. So 30%. Okay. Then the other night, someone said, the CEO said that you increase it by 50% more, right? Which will cost you 97 billion.
who will answer the question. What is this 97 billion? Will it come from the 150 billion that we're talking about, which is part of your 600? Or is it going to be part of your annual collections so that it will be covered? So that we understand, sir. Maraming salamat, Mr. Chair. This 150 billion, Mr. Chair, is part of the sources of funds of the corporation in setting up its corporate operating budget sa year 2025. Meaning, as approved by the board, Mr. Chair, again, the total source of funds is 373.5 billion, and the appropriation or the COB of PhilHealth 2025 as approved by the board is 284.1 billion, Mr. Chair. And for the benefit expense po, 271.4 is intended for benefit expense. Now, this 271 is 27 billion higher compared to the last year, this year 2024 appropriation for benefit expense. Now, this is the initial that we requested the board to be approved. Can you, sir, are you enumerating the 431B use? Kindly flash it on the screen because I'm sure the chair would also like to see it. Yes. So, nanggaling po tayo sa 600 billion, sinabi po nyo ayon sa batas, creating PhilHealth law, PhilHealth GOCC, na may 281 ayon sa batas kailangan reserve. Sige na. Tapos yung 150 billion surplus na sinabi nyo gagamitin sa pag-increase o expand, pamparami ng coverage at in-increase ang coverage ng mga benepisyo. Tama ba po? Opo. Ngayon, ang Opo. pinapaliwanag po nyo ay yung 431? Is that it? Sa COB pa to, Madam, Mr. Chair, Honorable Ligarda, the corporate operating budget ready for implementation in the year 2025 po. Of which kung saan natin gagamitin yung itong ating 150 na surplus and the estimated revenue from direct contribution. Okay, good. We're still in the 150 surplus. Opo, opo. Okay, the 150B surplus would be to increase the benefit packages, what Opo. you call the case rates, and for operating budget. Opo. O, explain to us po the operating budget. Okay po. As provided in the law, Mr. Chair, Honorable Ligarda, PhilHealth can utilize 7.5% of its actual collection in the prior year, immediate prior year po, for our admin expenses. And it is composed of personal services, pangsueldo, and the maintenance operating expenses, of course, MOE, a total of 12.5 billion pesos in the year 2025 po. So this 12.5 billion is within the 7.5 limit of the corporation po, Mr. Chair, Honorable Ligarda. Total to 84 because it has part of it, the benefit expense. So, what part of the 150 surplus fund will be used for this operating budget? Our direct contributors is 203 plus 21. That's 223. 223 minus 271. $271 minus 223. 48. Mr. Chair, Honorable Ligarda, the out of the 149 or 150, 48 billion will be utilized as our corporate operating budget for year 2025 po, particularly for the benefit expense po. Let's go to the 431 billion. Pakipaliwanag po sa amin kung saan po
ginagamit tong 431 at kung ito po ay tinatawag niyong investment portfolio, ano pong ibig sabihin ng investment portfolio o ito pa ang pangbayad sa mga ospital at sa mga beneficiaries? Paliwanag po nyo. Maraming salamat po. Mr. Chair, Honorable Ligarda, our investment portfolio is 489.5 billion as of November. This is composed of the following. Did it become 489? Kala ko 600 minus reserve na 281 minus 150 surplus. Bakit sa inyo 489, sa akin 431? 421, meron ba tayo niyan? 400. Sa inyo nang galing yung figures just now. 600, then 281 reserve, 150 surplus. That's Okay. 431, right? Yes po, Mr. Chair, Honorable Ligarda, that's our members' equity reserve fund plus the excess and or the surplus, which we discussed a while ago, that 150 being used in the year 2025 as one of the sources for our corporate operating budget. Now, I am going to go to the asset side and discuss our investment portfolio and our assets. Now, as of We talking about 431 or 489? Okay. Again, we will be discussing now, ma'am, the 489.5 as our investment portfolio na po tayo. Okay. Are we ako simple lang. 600, 281, 150 ang balanse for 31. Yun pong hinihinging kong utilization nyo, anong tawag sa pondong yan, saan pwede legally gamitin. Pero ang sabi po nyo, 489, which is which po? Okay po. Okay po, ma'am. Again po, ma'am, the surplus 150 and the reserve is 281, that's 431. That is part of our members' equity. Now, let's proceed. 431. Apo. Okay. Ang total ng dalawa po. 600 minus 431. What's 600 minus 431? Mr. Chair, Honorable Ligarda, punta na po ako sa 600. Explain ko na po siya. 100 Apo. already. No, but 281 and 150, total 431 is part of the 600, right? Yes. It's Ma'am, different? Different figure po to. I don't Okay. understand. Sige po, ma'am. Explain teka. ko po ng klaro. Ibig nyo sabihin, iba pa yung, meron kayong 600 billion, meron pa kayong 281 billion na reserve, at meron pa kayong 150 billion na surplus? Kala ko po, itong 281 at 150, total 431, ay parte ng 600. Explain ko Iba pa po, ma'am. Hindi, ma'am. Explain ko siya ng konti. Go ahead. This- Sige, Sige, pa-explain kasi nalilito na kami. Kaya Iba kailangan yung ko po sinasabi ipapaliwanag. iba yung nababasa namin, iba yung sinabi mo sa plenary, iba rin po yung sinasagot nyo rito. Opo. Sige Ano, po. para sa kaalaman po ng mga kababayan nating nakikinig at nangangamba sa kanilang benepisyo mula sa PhilHealth, paliwanag mo po ano yung 600 billion, kung parte ba itong 431 o 489. Okay po. Paki-simplify lang po. Yes po. Wag niyo pong lituin ang ating mga kababayan. Yes po. Ang pinag-usapan po natin dito actually kung sa accounting po, balance sheet to. Balance sheet, we have the assets equals liabilities plus equity. So this equity, ang pinag-usapan natin na surplus and reserve is part ng members' equity. So sa kabilang right side po siya. Now, ito pong dalawang ito, That's 281 and 150, 431, Apo, ha? apo. Okay po. okay Mm. po, yung back up nito o sa kabilang banda niya, yung asset po natin, ito yung sinasabi na 600 po. We have as of September 628.2 billion asset, total asset po. Total asset, that is cash in the bank. Cash, non-cash, including mga properties po ng korporasyon, Teka. total po to. Hindi. Yung 600 na yan, bigay nyo yung breakdown. So, Yes po. ibig sabihin, Yan mo ako ng ano, balance sheet. 281 and 150, Ano yung balance sheet? 431 billion, iba pa sa 600.
So meron kayong Apil. 600 plus 431. Ha? Okay. So, Saan nyo So mali kukunin? pala ang balita. Hindi lang pala 600 ang meron kayo. 1 trillion. Ma'am, 1 trillion. Sabihin explain ko, ma'am. nyo. Explain ko, ma'am, ha? Sige, paki-explain Kaya mo na. nga Explain ko po, ma'am. Mr. Chair, explain ko lang siya ng konti. Again, 628, babalance ito eh. Because again, the asset should be total to the liabilities and members' equity. Now, on the part of the asset natin, we have 628.2 as of September. Sa 600, Ulit. Ang pinagsimulan po natin yung 600 billion na nababasa namin sa pahayagan at nang sinabi po ng DOH na meron po ang PhilHealth 600 billion cash. Kanina, isang oras na yata tayo, lahat ng kasamahan nyo, including ang CEO at yung abogado, sinabi na meron daw kayong 281 na reserve at 150 na surplus. Sabi nyo, CEO and attorney, parte ito ng 600B. Sinasabi po ngayon ni Mr. Limsyago po. Yes, nahiwalay pa ito maliban sa 600B. So ibig sabihin, ang assets nyo, cash and non-cash, ay 1 trillion. Pakipaliwanag. Yes po, ma'am. Mr. Chair, again, ito yung members' equity po. Ang backup po niya yung ating assets. Now, sa total assets of 628, yung investment po natin, investment po. Kasi ang ating asset ay classified into two. Quiet mo na or Ito. pakinggan muna natin kung gusto lumabas na lang muna yung magsasalita dyan. Maraming salamat po. Again, ang ating asset po ay dalawa po to. We have current and non-current assets. Now, on the part of our investment portfolio po, Ilagay sa screen. Sabihin nyo, ba't sana i-flash on the screen? mayroon pa tayong papapakita natin doon. Papakita natin. Oo. Papakita natin doon. Sige. Sige, pakibasa ko. Ma'am, Mr. Chair, Honorable Ligarda, again, dalawang klase po yung ating assets, current and non-current assets. Now, as mentioned by our PCEO, the total investment portfolio, 489, dito po siya nasa asset po. So, ibig sabihin, our reserve and our surplus, ang backup niya ay ang ating assets. Now, sa asset po nito, malaking 489 Opo, malaki assets. Up. And these are current assets. investment portfolio po yung Kaya nga, 489 po. 489. Opo. Investment portfolio. So, Ibig sabihin, ito po ay cash na ini-invest po ninyo para ini-invest po nyo sa bangko, sa financial institution na meron pong interest. Tama ba ho? opo, Okay? So, i-breakdown meron po kayong- natin, ma'am. Ano po? I-breakdown po natin. One question lang. Anong Sige. kinukonsider mo ba ang PhilHealth as negosyo o medical insurer? Health insurance po tayo. Health. Opo, Oh. very clear po sa amin na health Paintindi insurance. sa mga kababayan natin. At pangalawang tanong, saan nyo kukunin ang inyong working budget for next year na 200, how much is that? 280? 281. Saan nyo kukunin dito sa sinasabi ninyo? Opo, the source of our 284 corporate operating budget sa year 2025, Ah. estimated direct contribution of 203 billion, investment income of Direct contribution, ito yung amin. Amin to. atin po, atin. Atin yun. Opo. Kaltas sweldo natin. Opo. So, yung sweldo natin, yun, ito yung sa working budget ninyo next year. Opo. Kasama po Nakolekta siya na dyan. to, hindi pa? That is estimated po. na Estimated makokolekta pa, po kukolektahin natin pa. Sa Okay. 2025 po. Out of 283, magkano? 284 po. Oh, 203 ay estimated. Yung direct. 81, saan nyo kukunin? Ang again, yung other portion, my investment income estimated at 20 billion, Mr. Chair. And the difference of 48 ay kukunin natin siya doon sa surplus.
sa surplus na siya. 48 billion yan. Sandali So may, po. may pagkukunan kayo. Opo, may Okay. Can you pagkukunan assure po. the public na makukuha to? Yes po, Mr. Chair, Honorable Yung, Ricardo. yung 30th anniversary, saan kukunin? Ah, Hindi nyo pa sinasagot. 30th anniversary Yung po, gastos nila sa 30th anniversary. kasama po siya dapat sa COB 2025. But Saan nga kukunin doon sa pondo na yon? oo. Mm. Anniversary. The board approved the 323 for the stamp. Saan nga kukunin doon? 323,000. Doon kukunin sa inyong working budget itong Okay. gastos sa anniversary. Doon kukunin. Mr. Chair, as discussed kagabi sa House, that 323,000 galing sa 2024 extended validity. Yun muna yung in-approve po ng management and ng board. Magkano yung expected, bigyan ko kayo ng chance naman to explain. Magkano yung expected or projected niyo ng gastos sa anniversary ninyo? Oo. Magkano? Mr. Chair, the initial proposal ay 138 billion proposal. Initial. Para saan po yun, Mr. Chair? Anniversary nga, ma'am. Anniversary po. Anong anniversary? Oo. 130 million pang anibersaryo? Saan nyo kukunin ito? Ano gagawin nyo? Una, saan Opo. kukunin at anong gagawin nyo sa 130 million pang anibersaryo nyo? Mr. Chair, Anibersaryo pang bigay ng additional package. Hindi anniversary celebration, ma'am. Ang tanong ko lang kung saan nyo kukunin ito? Sa part ba ng working budget ninyo kukunin yung 138? Mr. Chair, ito po ay again proposal pa lang siya. Proposal, kaya nga, Pag kung matutuloy na-approve siya ito, ng saan board, kukunin? Ay Sa- kukunin siya sa corporate operating budget So sa part pa rin ng working team budget OOA. ninyo. Yes Oh, po. Ilang pasyente ang matutulungan yan? Yan, ang pinapakompute ko sa inyo. Baka naman pag, let's give them the benefit of a doubt, Mr. Chair, anniversary budget, 30 years na sila, 137 million, 138 Opo. million. Sabihin mo nga, sir. Siguro naman, hindi naman yung Christmas party or celebration. Siguro naman hindi biyahe. Siguro naman hindi pagkain ng mga officers. Siguro, ito ay pagpalaganap ng mga package. Di ba po? Ano ba yung 138 million? Ma'am, Eh, Mr. Chair, Oh, ano ba? Mr. Chair, sorry. Pakisagot lang, no? Yes. Yung 138 million, saan gagamitin at saan ang gagaling? Tapos balik sa tanong ko na yung 600 billion at 431 billion, hindi pa rin maliwanag kung pareho ba to o iba po. Mr. Chair, we'll just explain very quickly, just for the purposes of to expedite the discussion. What was approved by the board and what was decided in PhilHealth already is the budget for the 30th anniversary was brought down to a few 100,000 pesos only. So maybe we can just to clarify everything. There's nothing, there's no hundreds of millions, there's no millions. So just so that we can continue with the discussion, please. Yun ang tinanong ko kanina at sabi mo, you will explain it later. Yes. So nauna nyo pong sinagot yung mga tanong ni Senator Ligarda kaysa sa mga tanong ko na hindi pa rin nasasagot until now. Pakisagot muna. So just to answer nga very quickly, Mr. Chair, we are only planning to spend a few 100,000 pesos for 30th anniversary. Yan lang po, wala pong mga excessive spending So ibig po. sabihin, Just to simplify the discussion. projected pa lang ito. Actually, may mga proposals, Proposal. but Sandali, with this, sandali. Hindi pa natutuloy. So good. Hindi Thank pa, you hindi for pa, asking hindi that. pa natutuloy. You're spending a few hundreds of thousands, but we see on the board, it is not consistent with what the CEO is saying. It's 137.7 million. What is this? An invention, a proposal of some brilliant person? Buti na lang, merong nagkontra at may board. Ano ba ito? Gala night. Gala night. And Sports Fest, 32 million and 13 million. Habang ang dami-daming nangangailangan ng healthcare. Anyway, erase na ito. Who's the smart person who yeah. gave this? Mr. Chair, this was endorsed by a group inside PhilHealth. Sino yung So, grupo? You have to name the group because you have to enlighten that group. Kung hindi po dinis-approve ng board ito at hindi kami nanunood sa inyo, walang oversight function ang Senado, ang Congress, Mis- you could have because you're a GOCC. We don't watch you every day. Mr. Chair, Madam, Sino po ang
brilliant na It's- nagbigay nito. We have an anniversary committee. Sino po ang head ng anniversary committee? The anniversary committee po is headed by Mr. Ray Balenya po. Yes. Can that person, please, not now, don't waste our time, give a memo to the chair of the finance committee of the health committee on why the person and the group thought of using 137 million of PhilHealth funds for giveaways and a gala night. We will submit, Your Honor, we will submit it within the day to Congress, no? A sports meet 2 years to the for Senate. 32 million and a gala night with PROs, I hope it's at GROs, at 13 million. And a gala night with HOs for another 4 million, blah, blah, blah. And, okay. We don't, and umbrellas for 7.9 million? What's this? Special tokens and umbrellas? Senator Lauren, Ma'am, if to I may lang simplify po, the no? discussion, Kaya- all of those, Kaya nga, projected o plano niya lang po, kaya ang tanong ko lang naman po sa inyo kanina pa, kung sakaling natuloy po ito, ilang pasyente po ang makikinabang dito? Ilang pasyente po ang naghihingalo na matutulungan dito? Ilang buhay pa po ang masasalbar dito? yes po. Kaya sabi ko sa inyo, dito sa ating panggobyerno, parati isipin natin, konsensya. Back to the Yeah. 600 Thank you. billion. Yung mahiwagang 600, kasama ba ho ang 431? Iba pa po. Thank you. Mr. Chair, Honorable Ligarda, the 628.2 billion is the total assets. Kasama po dito ay ang ating investment portfolio po of 489 billion po. And ito po ay composed of the following. Nasa special savings deposit po, Land Bank and DBP, a total of 104 billion. And a big portion of our investment portfolio, 76.70% ay 375.4 billion pesos government securities. And we have the corporate bonds of 10.1 billion pesos, that is 2.07% of the total 489.5 billion po. So dito po nakapasok ang ating investment and ito po ay available natin na investment siya and convertible into cash. Pangangailangan mo ng korporasyon na magbayad ng benefit payment po natin, ito po yung ating gagamitin po, Okay. which is back up doon sa ating reserve. And 628 billion. Cash, ito po yung 49.9, almost 50 billion. Ito po yung nakadeposit sa government institutions, right? Yes po, ma'am. Okay. Investment in time deposit, pareho pa rin sa cash and cash equivalents and investment in time deposits, Opo. 49.9 and 71.5. Tama po? Opo. Ano yung cash equivalents? Ano yung 49 kung hindi po time deposit? Opo. What are these? Cash in cash equivalent po, kasama po yung cash in bank and then the special savings deposit. Wag tanggalin nga, binabasa ko po eh. I don't wanna see our faces there. Pakilagay po ulit. Sino nagtanggal? Bakit pa tinatanggal? Pag binabasa ko, tinatanggal. Pakibalik. Please naman po. Iniisa-isa ko, tapos tatanggalin. Ibaba mo na yung bag mo. Okay po. So, the cash on hand, not in time deposit, is 49.9 and time deposit is 71. Receivables is 112. Receivables from whom? From members? Ano po yung receivables nyo? 112 billion. Receivables, Mr. Chair, Honorable Ligarda, receivables from national government, NGA, of 77 billion. No, it says here po 112.9 billion. 2024. Opo, 112 po siya. A breakdown po yung binabasa ko ngayon. The breakdown. Then Apa. say so. Because I cannot read your phone. Sir, Opo. pag nagbabasa po ako, iba po yung sinasabi nyo, so I get confused. So, Opo. you could kindly say it on the mic because Apa. we're recorded. Opo. Thank you. Thank you po. So, of the 112, what's the breakdown, sir?
receivable from national government, this is 77 billion. Receivable from direct contributors, 52 billion. Accrued interest receivable from investment of 6 billion. Of course, this is 130 billion more or less, Mr. Chair, Honorable Ligarda. And allowance for impairment, pinabawas po natin, is 24 billion po. So that's the net of 112.9 Okay, billion. ano pong ibang current assets nyo? Very broad ang nakalagay po. Ano yung 1.6? 1.68 billion. Ano po yun na current assets? If it's not cash or time deposits. Water. Can you ask for the plain water? Thank you. Other What is assets, Mr. Chair, part of these other assets are the following, or composed of the following. We have the fines and penalties from ECAs, and then payment recovery, DCPM, amounting to 1.6 billion pesos po. Payment recovery, ibig sabihin from the DCPM that we advances to the hospital na recover na po natin. And of course, kasama din po dito, compromise penalty of hospital amounting to 24 million pesos. Yun po. The non-current assets, investment in securities at amortized costs. That's laki. Opo. Okay? Ano po? Paliwanag nyo sa amin. Ito po ang ating government securities po. So this government securities nasa Bureau of Treasury po natin siya. Treasury bill of 28 billion and 232.2 billion for Treasury bond, Mr. Chair. Okay. How about, of course, as property equipment, we understand that the investment property, what is that? What is the 855 million investment property? Mr. Chair, Honorable Ligarda, this investment property are lupa nasa BGC. At Madam Chair, ang isa pang lupa ay nasa Quezon City. What, why did you purchase the property? What is it going to be used for? Does it have income? Or is it a vacant lot? The property, Madam Chair, sa Quezon City ay para sa head office ng korporasyon. You're using it as a head office. Yes, we will be using for... You're building on the vacant lot. Yes po, magbibuild pa lang po si PhilHealth. Inaasikaso po You yung... are only renting your offices now. Yes po. And you are building in Quezon City. Yes po. How about the BGC Sa property? the BGC property naman po, Mr. Chair, Honorable Ligarda, this is in payment to the premium contribution ng PhilHealth. So instead of utang nila, babayar ng cash, property ang binigay kay Ng PhilHealth. Sino po? Sino po ang nagbayad sa inyo ng property instead of premium? Instead of cash? Mr. Chair, ito po ay from SSS. Mr. Chair, Madam Honorable Ligarda po. Instead of SSS paying you in cash, they paid you with the property? Yes po. What year Mr. was Chair. that? And what This was is the transfer of Medicare SSS to PhilHealth after the enactment of Republic Act 7875 po. So, it increased in value Yes po. because that was long ago. Yes po. Okay. How about property and equipment? Property and equipment, Kasi investment property, that was real estate. It says here, property and equipment, 1 billion. Anong klaseng property na hindi po investment property ang nakalagay po sa susunod? Gusto ko lang maintindihan kasi pera to ng taong bayan eh.
Mr. Chair, Honorable Ligarda, this is composed of land and land improvements, of course, the building and structure and lease improvements. And of course, we have the furniture, fixtures, equipment, and books kasama dito. Okay. And our motor vehicle pati Okay, po. proceed. What do you mean by right of use assets? Right of use assets, Mr. Chair, Honorable Ligarda, ito po yung sa rental po ng corporation. Mga opisina po natin that we are renting that is being capitalized right now and then form part of the non-current assets How po. about intangible assets? Intangible assets, Mr. Chair, Honorable Ligarda, these are mga softwares that the corporation bought or developed ginagamit po sa ating operation po. Okay. Earlier this year, there was a proposal, an attempt to utilize 89.9 billion, was it? Because they said there was unutilized funds. May we know, we have now 628 billion in your assets and non-current assets. Saan po manggagaling tong 89? But I think there's a case in the Supreme Court, right? Hindi na natuloy. Saan po manggagaling ito dapat? Mr. Chair, Honorable Ligarda. I'm not in favor of course, I'm not in favor of this transfer, but I read it. There was a Senate hearing about it. Among all of this, saan po manggagaling yung 89.9 billion termed as unutilized funds? Opo, we have 89.9 and of course, na-transfer na po natin ang 60 billion. Ito po ay kinuha ang 89.9 as part of our surplus or excess. And then, ang ginamit natin na Galing po dito sa 628, hindi po. yung pera po ay nanggaling po dito sa ating investment in time deposit or in our investment in securities as well. Kaya bumaba po yung ating investment portfolio of 60 billion po as report as of October po because ang ating na-transfer po out of the 89.9 ay isang 60 billion already po. Where is the 60 billion now? The 60 billion is transferred to the Bureau of Treasury po. So where did the 60 billion come from? In the current assets, investment and time deposits, or in others in the non-current assets? Yes po, portion of that one ay kinuha po natin sa investment securities at amortized cost. Ibig sabihin, yung mga na mature na mga securities po natin, and of course, ang ating time deposit, ay nilikom po natin at saka binigay natin in 3 tranches po to. So this figures, dinededuct na po itong 89.9. Yung 60 billion Yung pa lang po. 60. Opo. And there's 29.9 still Opo. here. Opo, as part of our liabilities po. Where is your liabilities there? Show us what Oo. line. Can you please move upward? Salamat po. Meron pa pala dyan. Opo. Okay. So, ibig sabihin, you are mandated to transfer the 29.9 billion even with the Supreme Court case? No po, we stop Mr. Chair, Honorable Ligarda, the transfer, that's the reason why it's part ng liability pa lang po because we have the What will TRO. happen to the 60 billion in the Bureau of Treasury? It was already transferred by PhilHealth to the Bureau of Will it Treasury. be returned to PhilHealth? And what use will it be? Or will it stay there? May I know? Mr. CEO? Chair, just a brief history, Madam Chair. So the case was filed with the Supreme Court. Now, we had already transferred 60 billion, and for the remaining 29.9 billion, that was supposed to be transferred middle of November of this year. However, November 2 or November 3, the Supreme Court came up with Yes, the TRO. yes, yes. So na withhold po yung Yes. yung last 29.9. Yung 29.9, gagamitin nyo pa to sa PhilHealth na? Yes po. Yes po. So part na ito ng inyong working And the budget. 60 billion? Yes po. Wala Yung na. 60 billion, Okay, wala na. going back to the question of Senator Legarda, the 60 billion was already transferred to the Bureau of Treasury. Now, I don't know, we're waiting for the decision of the Supreme Court, but as of now po, nasa kanila na po yan, and yung 29.9 naiwan po sa amin, no? As to your question, Madam Chair, if we will get it back or not, we are just Okay. waiting for the decision. Was it approved by the board? the Yes transfer? po. Yes po. It And was did it affect your operations?
the It- it- services to the people? Mr. Chair, it did not affect our operations. It was approved by the board, and also for the information of this honorable committee, we were able to seek approvals from OGCC, from GCG, and from COA prior to the release po. This came we- from your... Senator Lauren, if I Yes, may lang po, yes. no? Kanina na-discuss namin ito. When we started at around 10:30 a.m., wala sanang excess funds na wawalasin ang National Treasury. Wala sanang reserve fund na ganun kalaki, ballooning, kung inagahan po nila ang kanilang pag-expand ng benefit packages. Pag inagahan nila ang kanilang increasing the case rates, inagahan nila na palawakin pa ang kanilang serbisyo. Ngayon lang sila nagkakandara pa dahil naging controversial na po ang PhilHealth. So, sana napaaga po itong dapat ninyong gawin. Maraming mga kababayan natin, mga pasyenteng mahirap ang nakinabang dito. So, please lang po, shape up. Please, shape up po. Bilisan nyo kasi sinabi nyo noon, 9,000 case rates po yan. Kaya, kailangan nyo ng panahon. Since July 30 na po tayo nag-hearing. Monthly tayo nag-hearing dito. Kaya nga po na ito yung mga health workers natin, ma'am, na nabayaran na po ang kanilang health emergency allowances. Since March pa itong hearing natin, 11th hearing ko na po ito. Yun nga, isa rin po sa napaka-importanting tatalakayin natin ngayon dito, aside from PhilHealth, ay ito pong health emergency allowances. Baka bago maubos ang oras natin dito sa compute ay gusto nating ma'am, importante lang po ito na ayaw kong makaligtaan. Kasi dito nag-umpisa itong hearing na ito eh. Dito sa health emergency allowances natin. Una-una, issue about health emergency allowances na services rendered na pinagpawisan, pinagpaguran po ito ng mga health workers natin. Sa ating pagpupursige, salamat sa DBM at DOH, finally, nabayaran na nila, nababa na yung pondo sa regional offices. Ang tanong na lang po ngayon is how about the appeals? Kasi ang daming nainggan yung mag-claim. Dahil nagkaroon sila ng pag-asa na babayaran po sila. Some updates lang po. Before that, I would like to acknowledge Senator Bato de la Rosa.